Yay! I'm so excited. And then, Tutulog naman ako. Ito po yung bahay namin dito sa Cannes. Ito po yung nakatira ngayon. At tunay pong binibigwasan ngayon ng ating mga kababayan dahil sa paglalantad at pagpapakita ng biglaan nilang mga ari-arian. Sino ito? Nako, si Miss Sylvia Sanchez. Dapat doon, hindi nila ipinagkalat, hindi nila ipinakita sa publiko yung biglaang pagbabago ng kanilang pamumuhay. Yun lang naman yun. Bitiranang kolonista na si Christopher Min nawindang sa ipinagkalat ng pamilya ni na Arjo Atayde, Sylvia at Art Atayde. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Tuloy-tuloy pa rin na pinag-uusapan hanggang ngayon ang ukol sa manumalyang flood control na may ituturing na pinaka-most corrupt budget sa kasaysayan ng Pilipinas na kinasangkutan ng mga corrupt na politiko sa ating bansa na pinangunahan ng ilang kawani ng DPWH na nakipagsabuhatan sa mga kontraktor na isa nga sa mga nakakuha ng pinakamaraming proyekto sa gobyerno ay ang mag-asawang Diskaya na sina Carly at Sara Diskaya na nagbulgar sa ilang sangkot na mga politiko na isa sa pinangalanan ay ang asawa ni Maine Mendoza na si Congressman Arjo Atayde. Yung katulad po kay Kong Arjo Atayde po, bali 60 million po sinabi ko sa chat ko. Kasi 60 million po yung pinababalik ko sa kanya. Pinababalik mo sa kanya? Na Sa pera po. Na pera po. Na ibinigay mo kay Congressman Atayde? At sa tatay po niya. Sa tatay? Opo. Sa huling vlog nga ni Nanay Christopher Min ay ibinahagi nila kung sino ang binibigwasan ngayon ng mga galit na netizens na walang iba kung hindi ang ina ni Arjo Atayde na si Sylvia Sanchez na kung saan inungkat ng ilang netizens ang ipinagyayabang ng mga ari-arian ng mga pamilya Atayde, lalo na nang humarap at nagpa-interview pa si Sylvia Sanchez sa mga batikang broadcaster na sina Corina Sanchez, Karen Davila at Bernadette Sembrano na mismo ang anak ni Sylvia Sanchez na si Gira Atayde pa ang na-interview at muling ipinasilip ang mamahaling beachfront sa Batangas. yay! I'm so excited. Chopper ride to their beach house. Come on, let's go. And then, Bukod dito ay muling nasilip din ng ilang netizens ang ipinagyayabang ni Sylvia Sanchez na isang eleganteng beachfront sa Europe na matagpuan sa Cannes, France. Happy morning! Luto na kayo ng almusal. Tutulog naman ako. Ito po yung bahay namin dito sa Cannes. Ito po yung nakatira ngayon ng Team Topak. Ito po yung view namin. May rice na, Choki. Ang bagal mo, bilisan mo. At heto na nga kami. Umagang umaga, yan na siya. Yes. At ito, Good morning. hello. Yung aming cook, si Alan. Ang manager ni Arjo. Ayan. Ito naman si Ate Weng. Ate Weng! Ayan. Kahit saan magpunta. Oh. Ayan. Ito naman ang aming director ng Topak. Ayan.
Direct Ganda ng Richard place dito ni Ma'am. Somes. Oo, ganda. Ganda. Hindi, pero... Ganda direct, no? Hey. Morning. Sa dulo nga ng paksa ni Nanay Christopher Min ay binahagi nila ang komento ng mga netizens na hindi sanay na makarinig ng balita ukol sa mga naganap ngayon sa matinding korupsyon ng flood control na kinasangkutan ng mga korap na politiko. Isa nga dito sa nadawit ay ang anak ni Sylvia Sanchez na si Congressman Arjo Atayde na tila sinisipa ng ina ang mga taong gumawa ng content sa kanilang nabulgar na mga ari-arian. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Ito naman ang tanong ko. Tayo naman lahat nag-i-interview. Kailan pa naging kasalanan ng interviewer ang mga ikinukwento ng content? Diba? Kanya yun eh. Choice niya yun. Tayo receiver lang. Diba? Wala dapat. Dapat doon, hindi nila ipinagkalat, hindi nila ipinakita sa publiko yung biglaang pagbabago ng kanilang pamumuhay. Yun lang naman yun. Pananahimik lang. Pero ako, inuulit-ulit ko. Hindi dapat na ibintang lamang dito kay Congressman Arjo yung kagandahan ng kabuhayan ngayon. Dahil inuulit ko, dati-dati napakalaki po ng kinikita ni Tito Art sa Isabong. Ay, May oo. kinukuhatong ang. Sa totoo lang, Yun na. magmula noon, ayan ay mga chopper, yung mga beach house na yan, nagpo-produce sila ng mga pelikula, bumibili pa ng pelikulang Banyaga, ipinapalabas dito, di ba? Yun eh. Kaya sila nakapundar siguro dahil dyan sa napakalaki dati nilang kinikita. Kaya nga tapos sasabihin nga nila, yung depensa nila, natural, may emotional appeal na tinatawag yan, di ba? Pangkuha ng emosyon, ng simpatya, ng awa, na kahit kailan hindi kami nasangkot sa ganito, ganyan. Naglabasan yung mga mga resibo. Ayun. Hindi kami magkakakilala. Nanonood pa pala ng PBA. Kasama pa pala yung pinakatinatawag na hari ng mga contractors. Ayan dyan mo talaga hindi mo malulubos maisip na darating talaga ang panahon. Kung dating panahon na wala kang, na hindi mo alam na eto pala yun. At saka kung wala kang ipinagparangalan sa publiko at hindi mo makaigay ang pagbabago ng buhay mo, wala ka dapat babawiin ngayon. Ay, oo. Diba? Yan ang sinasabi na dapat pagka meron ka, wag mo muna, di ba katulad sa iba na mga, katulad yung mga nanalo ka sa loto, di ba? Yung iba, pagka nanalo sa loto, aalis ka agad dun sa lugar, bibili dun sa subdivision. Ipinagpapamigaya ng pera, magsusugal. Tatawagin yung mga kamag-anak. Sabi nga daw ng isang psychologist na napanood ko dun sa YouTube, sabi niya, pag ikaw daw may pera, pag ikaw na yung nagpera, kailangan daw simple ka lang muna. Paunti-unti mo lang muna daw ayusin yung buhay mo, paano, wag mo muna ipalandakan na, lalo na sa mga kamag-anak mo daw, nagkamot. Hindi, yung magkakaiba naman yan magkakaiba. May mga tao naman na yung mga dating mayayaman, simple lang talaga. Yung mga novo-rich ang sinasabi ng iba na kapag nagkaroon, parang
hinahambing nila nga ngayon matagal na nagutom, magkaroon ng pagkain sa mesa, sumobra ang kain na empacho. Ayun. Yun ang sabi Yun. nila. Di ba? Correct. Kaya dapat hindi ipinagpaparangalan yan, hindi ipinagmamakaingay, hindi ipinagyayabang para wala kang babawiin. Kapag ganitong dumating yung pagkakataon na nasangkot kayo, wala kayong resibo. Eh, I'm sure nagulantang din to si Miss Silvia na hindi niya alam na dati, alam mo yun, nakakatuwang kinikwento mga bagay-bagay na meron sa Parang proud pa na siya, ito ngayon oo. ang ginagamit na laban sa kanila. Totoo yan. Yan ang nakaka- Ay, isip lang natin ganun pala ang publiko, Kapag hindi sila sanay doon sa kanilang nakikita ngayon, talagang doble-doble yung kanilang pagdududa. correct. Diba? Correct. Katulad yung si Sylvia Sanchez. Kilala natin si Sylvia bilang isang actress. Oo, marami siyang nagagawang pelikula. Pinupuri ang kanyang acting. Yes. Pero hindi tayo sanay na pinoflaunt niya ang kung ano-anong propiedad na meron sila. O ngayon, nasangkot yung anak niya sa issue na ito na hindi natin alam kung totoong-totoo ang kwento o pinaghabi-habing kasinungalingan lang. Pero sila ang napupunterya. Oo, dahil Kasi nga, sa pagpo-flaunt nila. Oo, at artista sila. Di ba? Kaya nakakalungkot itong pangyayaring ito. Bonggang-bongga ang kanilang mga buhay. Naku, lahat meron sila. Pero ngayon, wala silang katahimikan ng kalooban. Oo, kasi Diba? bigla bang na-question lahat ng meron sila na Kahit yung pinaghirapan na nila. kahit ang pinaghirapan lang, syempre ikaw naman masasaktan ka kasi ano ba, pinagtrabahuan ko to. Huwag niyo naman- Oo, pero wala na tayong saklaw dun Pag talaga nagkomento na mga damay talaga lahat. Hindi na Totoo lang yan. iisipin yun. Sasagasaan talaga kayong Correct. lahat dahil may issue. Pangalawa, may nakikita sa inyo. Kung wala dapat yan. Meron pang isang nakatiklop na baraha tungkol kay Sylvia Sanchez pero hindi para sa atin na magsabi. May nakatiklop pang baraha na hindi po sa amin magmumula pero alam po niya kung ano yan. Hindi na natin hahalungkatin pa. Yung kay Tito Art, lumalabas na kahit sa mga newsfeed ngayon, lumalabas na yung mga sindikato, yung kung ano-ano. Kaya meron nakikita sa inyo Kaya kayo binabalikan ngayon. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!